May mga tanong sa immigration na halos kabisado na ng maraming travelers. Tulad na lang ng ano ang trabaho mo, saan ang destination mo, o kaya kailan ang return date nyo. Pero minsan, may lalabas na tanong na medyo kakaiba at pwedeng makapagpatigil sa isip ng isang tao. May kakilala po ba kayong na-offload before? At kapag narinig ito, maraming posibleng reaction. May biglang kakabahan, may mapapaisip, at may magtatanong sa sarili, teka lang, bakit nila ito tinatanong? Dahil sa unang tingin, parang wala naman itong kinalaman sa sariling trip mo. Pero minsan, ang mga ganitong tanong ay ginagamit para makita kung gaano ka ka-aware sa travel process at immigration realities. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit may ganitong tanong, paano sumagot ng kalmado, at bakit minsan advantage pa ang pagiging informed traveler. Unang bagay na dapat tandaan, hindi lahat ng tanong ng immigration officer ay may hidden trap. Minsan gusto lang nilang maintindihan ang awareness level ng traveler. Alam ba ng traveler ang proseso? Naiintindihan ba niya ang travel rules? O parang first time niyang marinig ang mga ganitong sitwasyon? Kapag may tanong na, may kakilala po ba kayong na-offload before? Huwag agad magpanik. Hindi rin ito invitation para gumawa ng mahabang kwento tungkol sa 5 kakilala, 7 kapitbahay, at 3 viral videos na napanood mo sa social media. Mas magandang maging simple at diretso. Kung wala ka talagang kilala, okay lang sabihin, wala po personally, pero nakakarinig po ako ng stories online. Natural naman yan that maraming travelers ang nakakabasa or nakakapanood ng mga travel experiences sa internet. Kung meron ka namang kakilala, huwag din mag-over-explain. Halimbawa, may kakilala po ako dati pero iba po ang naging sitwasyon niya. Maikli. Diretso. Hindi mo kailangang gawing documentary ang sagot. Dito pumapasok ang isang importanteng punto. Minsan, hindi lang ang sagot ang tinitingnan din kung paano ka sumagot. Kapag sobrang defensive, sobrang kabado, o parang takot na takot sa tanong, minsan nagiging mas komplikado ang usapan. Kaya unang recommendation, manatiling kalmado kahit kakaiba ang tanong. May isa pang dahilan kung bakit minsan lumalabas ang ganitong topic. Dahil gusto rin makita kung aware ka sa immigration rules at common issues. Halimbawa, alam mo ba kung bakit may ilang travelers na na-offload? Dahil ba kulang sa documents, inconsistent ang sagot, hindi malinaw ang travel purpose, o may ibang concern sa profile nila? At dito magandang maintindihan ang isang bagay. Ang pagiging informed ay hindi masama. Sa katunayan, advantage pa nga ito. Dahil kung alam mo ang common mistakes ng ibang travelers, mas maiiwasan mong gawin ang parehong pagkakamali. Halimbawa, alam mong importante ang return ticket. Alam mong dapat tugma ang leave approval at itinerary. Alam mong dapat consistent ang documents at sagot. Ipinapakita niya na prepared ka. Pero may warning rin dito. Huwag magpakita na parang sobrang rehearsed or sobrang obsessed sa immigration stories. May ilang travelers na halos bawat sagot ay may kasamang napanood ko po kasi sa social media or sabi sa isang airport story. Mas magandang ipakita na informed ka pero natural ka pa rin sumagot. Isa pang recommendation, huwag i-assume na dahil may kakilala kang na-offload, may epekto agad iyon sa sariling trip mo. Hindi pare-pareho ang sitwasyon ng bawat traveler. Magkaiba ang profile, documents, destination at dahilan ng travel. At kung first-time traveler ka, mas okay pang aminin kung may hindi ka alam kaysa gumawa ng sagot na hindi totoo dahil mas madaling makita kapag pilit ang sagot. Sa episode natin ngayon, ito ang pinakamahalagang lesson. Kapag may unusual question ang immigration officer, huwag agad isipin na may problema. Minsan, paraan lang ito para makita kung gaano ka ka-aware at kung gaano ka ka-relaxed sa proseso. Ang goal ay hindi maging walking encyclopedia ng immigration rules. Ang goal ay maging prepared traveler na may malinaw na travel purpose at tamang understanding ng proseso. Dahil sa airport, ang confidence ay hindi nanggagaling sa memorized answers. Nanggagaling ito sa pagiging handa, pagiging totoo, at pagiging kalmado kahit may dumating na tanong na hindi mo inaasahan.